Tumanggi si Kurosaki na patayin si Oryo, ngunit naging napakalaking pagkakamali ang kanyang pag-alinlangan ng isang palaso ang tumama sa kanyang dibdib. Bumuwal ang bayani habang duguan na pinagmamasdan ni Yhwach na unti-unting naglalabas ng maitim na putik mula sa kanyang katawan upang tapusin ang Serite. Ang aninong may libu-libong mata ay mabilis na lumamon sa mga kalye at gusali, at maging kay Soifon na gumamit pa ng kanyang bangkay. Sa gitna ng baha ng kadiliman, lumitaw si Aizen sa kanyang trono matapos tanggalin ni Shansoy ang kanyang mga selyo. Nagpakawala si Aizen ng isang buong kurohitsugi nang hindi gumagamit ng dila na nagpabura sa buong mga gusali ng lungsod. Sinubukan pa niyang pabagsakin ang palasyo gamit ang kanyang Ryatsu, ngunit bago pa man magkagulo ay pinasabog ni Basbi ang kasamahang si Nanana upang mag-alok ng alyansa sa mga Soul Reaper laban kay Yhwach. Sa kaitaasan, nagising si Kurosaki matapos mapagaling ni Orihime, at sa tulong ng Gargante ni Yoruichi ay dumating si Grimmjow na agad namang niyakap at pinatigil ni Nellyle. Lalo pang naging magulo ang sitwasyon sa pagdating ni Nariruka at Yukiyo na may dalang dimensional elevator, habang ang mga Vizard at si Mayuri naman ay pinwersang buksan ang portal mula sa ibaba gamit ang isang Ryatsu. Sa rurok ng kapangyarihan, binago ni Yhwach ang palasyo upang maging isang dambuhalang krus na tinatawag na Warwelt. Nang makarating ang mga Soul Reaper sa bagong lungsod na ito kung saan pabor sa mga Quincy ang Reishi, nagkahiwalay ang mga pangkat, pinamunuan ni Shansoy ang main force, nagrebelde ang pangkat ni Basbi at Lil Toto, habang pinamunuan naman ni Mayuri Kuretsuchi ang isang kakaibang grupo patungo sa Silbern. Nakasagupa ng pangkat ni Kurosaki si Asuki na gumamit ng mga madayang estratehiya tulad ng pagtakas at paglalaro ng lason, kung saan natrap at naparalisa si Grimmjow sa loob ng isang gift ball. Sa ibang dako, naging isang hindi nakikitang sniper si Lil Barrow na paisa-isang pinapatay ang mga Soul Reaper gamit ang mga ataking lumalagpas sa lahat ng depensa. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan ni Renji si Oryo at agad na ginamit ang kanyang kompletong bankay na Zabimaro, subalit tumayong walang galo si Oryo dahil sa kanyang Blood Vine. Ginamit ng Quincy ang kanyang Volstandig upang magtayo ng isang hawla na humigop sa lakas ni Renji, bago nito pinatamaan ng palaso ang dibdib ng bise-kapitan, na nag-iwan kay Renji na duguan na nakahandusay sa lapag habang tinanggal ni Oryo ang kislap ng kanyang mga pakpak. Sa kabilang landas, nakalaban ni Kenpachi at Mayuri ang nakatalukbong Quincy na si Pernida Parnhaz. Agad na sumugod si Kenpachi, ngunit napunit ang kanyang braso sa isang nakakatakot na tunog dahil sa kakayahan ng Quincy, kaya naman bago pa mapilipit ang buong katawan ay sinaksak siya ni Mayuri gamit ang kanyang shikai upang maparalisa ito para sa pananaliksik. Hinubad ni Pernida ang kanyang talukbong na nagbunyag sa kanyang tunay na anyo bilang ang dambuhalang kaliwang braso ng Soul King na may mata sa palad. Ginamit ni Mayuri ang mga naobserbahan niyang teknik ng Quincy upang lumaban, ngunit mabilis na natuto si Pernida at sinimulang kontrolin ang mga walang buhay na materyal sa paligid upang lumikha ng mga dambuhalang batong kamay na siyang tuluyang dumurog sa siyentipiko. Sumabog ang katawan ni Mayuri, ngunit muli itong bumalik ng walang galos salamat sa kanyang explosive armor. Sinugatan niya ang daliri ni Pernida, subalit ang nahiwang bahagi ay muling nabuhay at naging bagong kopya ng kalaban. Dahil dito, inilabas ni Mayuri ang kanyang binagong bankay na sadyang idinisenyo upang kainin ang kaaway, ngunit biglang sumabog ang dambuhalang halimaw mula sa loob palabas at lumabas si Pernida na walang pinsala. Habang nararamdaman ni Nakisuki ang krisis, ang nakatagong sniper na si Lil Barrow ay bumaon ng bala kay Shansoy, ngunit iyon ay isa lamang palang ilusyon. Inilabas ng bagong komandante ang kanyang shikai na Katen Kyukutsu na ginagawang nakamamatay na paligsahan ang laro ng Quincy, simula sa Daruma-san upang makasulpot sa likod ni Lil at sa Cage Oni upang umatake mula sa anino. Subalit dahil sa kakayahan ng X-axis, nagagawang hindi mahawakan si Lil tuwing binubuksan niya ang kanyang dalawang mata. Sa ikatlong pagdilat ng kanyang mga mata, ginamit ni Lil ang kanyang Volstandig na J-Lil na nagpaulan ng mga hindi maiiwasang bala. Dahil sa matinding pagdurugo, inilabas ni Shansoy ang kanyang ipinagbabawal na bankay, ang Karamatsu Shinjo. Nagdilim ang buong paligid habang nagsisimula ang trahedya sa apat na yugto, ang unang yugto kung saan pinagsaluhan ang mga sugat, ikalawa kung saan nagdugo si Lil sa isang sakit na walang lunas, ikatlo kung saan kapwa sila nalunod sa karagatan ng kawalan ng pag-asa, at ang huling yugto, ang Shime no Dan, kung saan binalot ni Shansoy ng lubid ang leeg ni Lil upang putulin ang ulo nito. Habang bumabagsak sa pagod ang komandante, nagbalik si Pernida na mas mapanganib at nagpakawala ng mga pana na may ugat na tinatawag na compulsory. Humarang si Nemo upang iligtas ang kapitan, sabay putol sa sarili nitong kamay upang maiwasang makontrol ng kalaban.
Pinagalitan siya ni Mayuri dahil sa pagkilos ng walang utos, na nagpapakita kung gaano kahalaga sa kanya si Nemo bilang kanyang Lemuri Project No. 7. Ginamit nila ang gamot sa pagbabagong buhay upang makabawi, ngunit nakuha ni Pernida ang datos ni Kenpachi at ginaya maging ang kakayahan ng Bankay ni Mayuri. Upang protektahan ang kanyang kapitan, inilabas ni Nemo ang buong lakas ng kanyang artificial na kaluluwa sa isang mapang wasak na hataw, subalit sumabog siya sa libu-libong piraso nang kumapit sa kanya ang mga bahagi ng kaaway. Batid ni Mayuri na kakainin sila ni Pernida upang magbago ang ebolusyon nito, kaya mabilis niyang binawi ang utak ni Nemo bago tuluyang nawasak ang natitirang clone dahil sa isang self-destruct mechanism. Gamit ang huling lakas, dinala ni Mayuri ang paralisadong si Kenpachi sa mga healing machine habang hawak ang utak ni Nemo, kasabay ng paghahanda ni Busby at Hashwolf para sa kanilang huling pagtutuos. Sa kabilang dako, hindi naging sapat ang Bankay ni Shansoy dahil nakaligtas ang walang ulong katawan ni Lil Barrow at muling nabuo bilang isang dambuhalang kwago. Ipinahayag niya ang sarili bilang sugo ng Diyos at nagpakawala ng Tsubaki no Komayo, isang liwanag na nagbura sa lahat ng madadaanan. Sa bingit ng kamatayan, lumitaw ang kanyang bise-kapitan na si Nanaw upang hingin ang kanyang tunay na zanpakto. Ibinunyag ni Nanaw ang pasanin ng kanilang angkan, isang sumpa na nagdadala ng maagang kamatayan sa sinumang lalaking magpapakasal sa mga kababaihan ng pamilyang Aiz. Ang sumpa ay nakatali sa banal na espada na Shinken Hakyoken, isang talim na hindi nakakasugat kundi nagbabalik ng kapangyarihan ng mga Diyos, na buong buhay na itinago ni Kyukutsu, ang kabilang kalahati ng zanpakto ni Shansoy, upang protektahan si Nanaw mula sa malupit nilang tadhana. Hawak ni Nanaw ang banal na espadang Shinken Hakyoken upang harapin si Lil Barrow. Nang pakawalan ng kalaban ang kanyang atake, itinaas ni Nanaw ang kanyang talim upang ibalik ang banal na atake pabalik sa mismong Quincy, na naging dahilan upang madurog ito. Kasunod nito, nagbalik tanaw ang kwento sa kabataan ni Busby at Hashwolf. Noong unang panahon, si Busby ang itinuturing na henyo habang si Hashwolf ay hindi man lang makabuo ng sibat. Nang sunugin ni Yhwach ang kanilang nayon, nanumpa silang dalawa ng paghihiganti at nagsanay upang sumali sa Stern Reater para sirain ito mula sa loob. Subalit nang magpakita ang hari, si Hashwolf ang pinili nitong maging kabilang kamay, kasabay ng kahiyahiyang pagbubunyag na ang talento ni Busby ay hiram lamang mula sa kapangyarihang ibinabahagi ni Hashwolf. Sa kasalukuyan, nilusob ni Busby ang palasyo at hinaharap si Hashwolf sa isang matinding labanan ng apoy laban sa kalkuladong kalamigan. Gamit ang Almighty na nasa kanyang kontrol, winakasan ni Hashwolf ang laban ng may nakamamatay na katumpakan, kung saan sa kanyang mga huling sandali ay binitawan ni Busby ang kanyang galit at pinanghawakan ang kanilang lumang pangako. Samantala, sabay-sabay na sumiklab ang gulo sa Warwelt. Hinarangan ng dambuhalang si Gerard Valkyrie ang pintuan ng kastilyo gamit ang kanyang kakayahang miracle, na nagpapalaki at nagpapalakas sa kanya tuwing natatamaan ng mga kapitan at ni Renji. Sa kabilang panig, hinarap ng pangkat ni Kurosaki si Askin, na gumamit ng Death Dealing upang gawing lason ang hangin. Tumulong si Hiruchi gamit ang kanyang Shanko kasama si Yushiro, ngunit lalo lamang nitong pinalakas ang resistensya ni Askin. Kasabay nito, si Hashwolf na taglay ang mga mata ng hari, ay inatake si Oryo at ipinadala ito sa landas ni Kurosaki. Sa pagdating ni Kurosaki at Orihime, inutusan ni Hashwolf si Oryo na patunayan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang mga dating kaibigan. Ginamit ni Oryo ang kanyang Volstandig at sinalubong si Kurosaki sa isang mabilis at matinding laban na nagbigay daan upang mailabas ang katotohanan. Sa tala-arawan ng kanyang lolo, nalaman ni Oryo na ginamit ni Yhwach ang Oswalin upang patayin ang kanyang sariling ina, kaya naman ang pagsali niya sa kaaway ay isang planong paghihiganti. Habang naglalaban ang magkaibigan, patuloy ang gulo sa ibaba kung saan muling nagpakita si Izuro na tila pinagtagpi-tagping robot upang paslangin ang mga halimaw na sumasakop sa Serite, habang ang ama ni Kurosaki na si Isshin at ama ni Oryo na si Ryuken Ishida ay naghahanda na rin upang sumali sa digmaan. Nang mahulog sina Kurosaki at Oryo sa mas mababang palapag, tuluyang nabunyag na si Oryo ay isang double agent. Iniabot niya kay Kurosaki ang isang susi upang makatakas, ngunit mabilis itong sinira ni Hashwolf sabay ibunyag ang madilim na patakaran ng palasyo. Tuwing gabi habang natutulog si Yhwach, nagpapalitan sila ng kapangyarihan kaya pansamantalang nawawala ang kakayahan ng hari na makita ang hinaharap. Sumigaw si Oryo kay Kurosaki na kumilos na upang harapin ang humihinang kaaway habang pinipigilan niya ang blanding Grandmaster. Sa kaparehong pagkakataon, dumating sina Isshin at Ryuken sa Warwelt,
Ngunit naging malinaw na hindi naman pala natutulog si Yhwach matapos nitong tuluyang ubusin ang mga kasamahan ni Lil Barrow.